verse number 1, mga kapatid. Tayo po yung basa ng salita ng Diyos. Romans chapter 1, verse number 1. Kung nakita nyo na, maaari nating basahin. Romans chapter 1, verse number 1. Tumayo po tayo mga kapatid at tayo po yung basa ng salita ng Diyos. Only one verse. Okay, ready? Sige po. Pag-share na lang sa iba yung mga kasama natin. Romans chapter 1, verse number 1. Okay. Ready? Read. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Tayo po ay manalangin. Our gracious and heavenly Father, we thank you so much sa gabi ito. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa opportunity na kami po ay nagtitipon dito upang magpanalanginan, makinig ng mga aral mula sa inyong salita, O Diyos. Kami po yung pagpalain ng salita sa gabing ito na hindi po kami aalis, na hindi po namin taglay ang pagpapalang spiritual. At ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pala ni Kristo Jesus, sa aming Diyos sa kapaligtas. Amen. Okay, please be seated. Sabi po naman na sulatan, Paul, the servant, a servant of Jesus Christ. Dito po sa verse 1 na ito, mayroon pong tatlong titulo ang sinabi po dito. Si Pablo, a servant of our Lord Jesus Christ. Pangalawa, siya po tinawag called to be an apostle. Tayo ay pwede magiging servant, pero hindi naman tayo mga apostol. Pwedeng ilagay niyo sa pangalan ninyo. Kung gusto niyo ilagay sa pangalan ninyo, called to be a preacher, called to be a teacher, called to be a musician. So po pwede po yung ganyan. Wag naman ilagay niyo sa sa pangalan niyo, ilagay niyo diyan called to be a backslider, called to be an offender, called to be an addict, o naman ganon. Maganda na yung magaganda ni called to be, di ba? Kilala kayo doon sa lugar ninyo. Ano pangalan niyan? Jan. Ano yan? Friendly yan. Jan, ano yan? Ano tawag doon? Membro yan ng tawag doon, mga heartthrob, di ba, ganon. O yan, dyan, ano yan, nako. Pero pag ang pangalan mo, tinawag ka ng kaiba na, image na yung pinag-usapan doon. So, ang tanong dito, ano bang imahin, yung proper, yung yung self-image mo, proper self-worth, ika nga. Kaya nga sa mga pulis, di ba, daming nag-retiro ngayon dahil nga wala silang tinatawag na proper self-image. Kaya sa halip na magdepensa sila, magpaliwanag sila, wala yung imahe nila. At lalo na yung mga tao ngayon na tawag doon, nang bubunot ng baril, kahit mga tuigan lang yon, delikado ka dyan. Dapat bunutin mo silindron dahil malapit ng Pasko, okay? So yun po yan, mabaded. Called to be an apostle. Separated unto the gospel of God. Tanong ko sa inyo, mabaded, nung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, are you separated from the world? Nahiwalay ka na ba sa sanglibutan? Nahiwalay ka na ba doon sa sistema ng sanglibutan? Kaya dapat mayroon pong tinatawag na paghihiwalay. The moment na kayo tumanggap sa Panginoon, there will be a separation. Hindi ibig sabihin, lalayuan mo na yung barkada mo. No, hindi. Ang lalayuan mo sa barkada mo, yung maling ginagawa ng barkada. Okay? Doon sa mga kaibigan mo, sa mga kaklase mo, hindi ibig sabihin, separatist ka, hihiwalayan mo sila, you don't have friends. No, you don't have classmates, you don't have office mate. Ang ibig sabihin, pagka yan ay gimmick lang, at ito naman ay wholesome, okay, nakaka-build ng relasyon, so be it. Kasiyahan lang yun. Pero pag may halo ng mga kapilyuhan, may halo ng kamalian, huwag ka nang makisawsaw. Okay, so don't join with them. So dito, yung isa lang na sinabi dyan, Paul is servant of Jesus Christ. So yun po yung ating pag-aralan ngayon. Paul, the servant of Jesus Christ. What is a servant anyway? A servant, mula po sa salitang Griego, is doulos. Ito po ay ginamit ng 119 times or verses in the New Testament. Sa mga diksyonaryo po natin, makita po natin, a servant
a person hired to perform household or personal services. Kaya halimbawa kanina, pagbukas ko ng sakyan, bumulat ka agad sa akin na kailangan ng taga-ibang bansa, nananawagan sila na kinakailangan yung mga band, yung mga travel band ay tanggalin na para yung mga nurses natin, yung ibang natin mga professional ay makapasok na doon sa kanilang bansa. So, ibig sabihin, services po yun. Okay? A person who gives service or provide helpful services. Then another one to perform a duty or furnish with something needed or desired. Ito po yun. Okay? Give service. Kaya sinabi ni Paul, is servant. You are going to give a service. That's why you are called a servant. Ngayon, lahat po tayo dito, whether we like it or not, nung tayo po tumanggap sa Panginoon, tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, you have now the right, you have now the privilege to serve your Father, to serve your King, to serve your Savior. Yun po yan, mga kapatid. So now, tayo po'y tinawag na servant. Kaya nga po, yung una dito makita natin, servant is a word of desire. Meron kang pagnanais noong araw, ano bang gusto mo sa buhay? Okay nga? Anong gusto mo noong araw na hindi ka pa nakilala sa Panginoon? Ang gusto mo lang naman noong araw, barkada. Ang gusto mo lang noong araw, layaw. Ang gusto lang naman natin, yung tayo po ay magkaroon ng mga gimmick, marami tayong malakwatsahan, marami tayong marating. Yun lang yung gusto ng tao. Kung ikaw ay traveled person, lagi kang umiikot-ikot at marami kang ilang bundok ang naakyat mo, ilang mga kalye ang napasok mo, ilang restaurant ang nakainan mo na, ilang swimming pool ang nalangoy mo, ilang karagatan na ang swimingan mo. Pero habang nagpo-progress yung iyong tawag doon, edad, makikita mo, ma-realize mo, napapagod ka na pala. Kahit pag-aano kagaling ka mag-basketball, lahat ng mga basketball court dito sa Brookside, o kaya dyan sa may Park Place, o kaya doon sa ang baryo man yan, o kaya lahat ng basketball court ng Kainta na pag nakapaglaro ka na at sinabi mo, magaling ka. Pero hanggang tumatanda ka, hindi lahat ng basketball court ng Rizal mapaglaruan mo. Okay? Ibig sabihin, mayroon pong certain limit yan. Habang tayo po ay nagkakaedad, sumasakit na yung mga kalamnan mo, sumasakit na yung mga siko mo, at yung likod mo, medyo sumasakit na, at mga tuhod mo, sumasakit na. Ano sabihin mo na lang? Saka na lang. Dahil yun po yung sinabi sa Ecclesiastes 12, verse 1. Desire shall fail. Yung gusto mo. Dati ang gusto mo, rock and roll. Pero pag tumanda ka, hanggang sumba ka na lang. Okay? Hanggang sumba ka na lang. Tsa-tsa, kuratsa. Yung gusto mo patambling-tambling, hindi. Pagka tumanda ka, tsa-tsa, kuratsa, or sumba. Magbabago. Dati-rati ko ang mga kanta mo ay napakabilis ng mga kanta. Pagdating ng araw, ang kanta mo ay mga, tawag doon, melo. Mga instrumental. At doon ka na makikinig ng mga kantang instrumental, where do I begin? Di ba? Where do I begin? Yung mga instrumental, mga piano. Dahil sabi nila, ang music na may mga kumbo, yung mabilis na mga beat, mabibilis ang buhay mo. Pero pag mga melo yung mga songs, kaya kita nyo, yung taong mahirap, anong pinupuntahan? Concert. Rock and roll. Yung taong mga mayayaman, anong pinupuntahan? Orchestra. Mga musical instrument. Kasi yun yung panahon na sila ay makapag-relax. Yun yung panahon na ma-uplift nila yung kanilang spirit. Yun yung panahon na ma-feed nila yung kanilang mind. Pero, yung mga mahihirap, ang gusto noon, tsa-tsa-kuratsa. Sinusubaybayan kung saan yung mga magagaling na mga singer. Dito sa Pilipinas, sabi ko, mayroong magko-concert dito Scorpion. Sabi ko, bili kaya ako ng ticket. Siyempre, fans ako noon ni Scorpion, Menudo, Duran Duran, di ba? Yung mga lumang sila ni Engelbert ba yun? Sabi ko, yun yung mga music ko nung araw. Music din ng tatay ko yun
Pero sabihin mo, yung mga kabataan ngayon, wala yan, mga K-pop yan. Okay? Ang panahon nila ngayon, mga iba na. So, iba yung panahon namin. So, dito mga kapatid, servant is a word of desire. Okay? When we talk about desire, yun yung longing mo, yung gusto mo. Kung sa pagkain ba, those are your cravings. Gusto mo. Sa dami-daming pagkain, pumunta ka daw sa Itulyukan, wala kang makain. Ang gusto mo pala, i-dilis lang. Cravings yun. Sa dami-daming pagkain, ayaw mo. Something longed for or hope for. Something that promises enjoyment. Something that promises satisfaction in its attainment. Yung gusto mo, pag nakuha mo to, masaya ka. Ang tanong, masaya ka ba sa trabaho mo? Are you happy with your work? Are you happy with your studies? Kung hindi ka masaya sa pag-aaral mo, tanggalin mo barkada. Humanap ka ng mga kaklase na pupunta sa library. Pero pagka hindi ka masaya sa eskwela mo, kasi nga ang sinasamahan mo, yung mga gamers lang. Lagi lang ng cellphone. Iwan ko ba mga kabataan ngayon? Mga bata pa, iba ng trip eh. Okay? So dito makita po natin yan mga batid. Before the conversion of Apostle Paul, his desire was to destroy true believers. He was a servant of this Jewish sect and tradition. Dito po natin makikita yan sa Acts chapter 9. Tingnan mo ha. Kung anong gusto niya. Acts chapter 9. Acts chapter 9. Saul, verse 1, yet breathing out, threatening and slaughter against the disciples of the Lord, went into the high priest. Anong word na ginamit dyan? And desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Yun po yung gusto niya. Gusto niya na papatay siya ng mga Kristiyano. Alam niyo mga kapatid, yun po yung gusto niya. Gusto niya makasakit siya ng kapwa ng tao. Gusto niya manghuli siya ng tao. Gusto niya ipakulong niya yung tao. Pag nagsimba ka, kulong ka. Pag nag-Bible study ka, kulong ka. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin, mag-Bible study ka, hindi ka nakukulong. Hindi kagaya ng China. Hindi kagaya ng parts ng Vietnam. Kulong ka. Yung ganitong gathering, i-charge ka agad niya ng rebellion. I-charge ka ng sedition. Oh, paano yan? Dito, malaya. Kahit ka 1,000 mag-ipon-ipon dyan, malaya ka. Lahat mga kapatid dito, malaya. Sumubra nga kalayaan ng Pilipino eh. Sumubra. Yung mga kalye natin, tinatayuan ng bahay. Alam ng kalye eh. Yung makikita mo, yung bahay nasa gitna ng kalsada. Sumubra eh. Ang may kasalanan pa, gobyerno. Sipin mo yan. Yung mga sumasama sa akin, nakikita nila kung anong nangyayari. Simintong bahay, 2 palapag nasa gitna ng kalsada. No? Ayaw pag-ibain. Kasi pabayaran pa ng gobyerno. Sabi ko, wala naman ding yung utak yung gobyerno. Ano? Property line mo. Hindi ka naman nagsabi na tayuan nyo yan. Yan tuwan-tuwa ko doon sa parte ng Leyte. May mga nakalagay doon. First District Engineering. Government property, road property, do not encroach. Sabi ko, ba ka? Gigibain ka. Kaya sabi ko, ba? Yung mga tao rito, disiplinado ah. Ang lalayo ng bahay nila doon sa kalye. Ayos ah. Pagdating dito, sumubra lang siguro ang demokrasya rito. Ito na yung nilagay na bakal release. Nandoon pa rin sa kalsada nagtitinda. O, diba?
Kaya sabi ko, minsan too much democracy is not good. Kaya dahil sa sobrang demokrasya, maglagay ka ng signage, bawal magtapon ng basura, nandoon yung basura. Anong reasoning? Hindi naman ako nagtapon, sinabit ko nga eh. Hindi naman ako nagtapon, nilagay ko nga eh. Oh. Yun po yan. Kaya yun ang kahirapan. Okay? So ito po yung ginawa ni Pablo Mabaded. Desired of him later to Damascus to the synagogues, that if any be found, he found any of his way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven. So yung gusto niya, pumatay. Gusto niyang manghuli. Gusto niyang ipakulong yung tao. Yun yung dati niyang gusto. Alam niyo mapatid, yung dati nating gusto, yun yung alam natin. Kaso nga lang, there is a certain time, a certain period of your life na tinatawag na, tawag doon, total change, total reformation. Ito yung nangyari kay Apostle Paul. Nung hindi pa niya nakilala ang Panginoon, yung gusto niya, yun lang, makasakit ng kapwa, magpakulong, pumatay. Pero nung siya ay naka-encounter at nakilala niya ng Panginoon, that was a total change. Nagbago. Kaya mapatid sa buhay natin, there will be a change. A total change. Maaring sa pag-aaral mo, meron ako mga klase noon na talagang walang kwenta sa eskwelahan, puro pangungopya lang, puro barkada lang. Pero ngayon, ang gagara na ng buhay. May mga negosyo. Meron naman doon talagang laging honor student mula simula hanggang magkolehiyo nakapagtapos, kulilat. Siguro yung talino, binuhos na lahat. Kaya nung makagraduate, wala nang talino. Wala nang utak. Naubos eh. Yung iba naman, reserve lang. Parang kahapon, tinitingnan ko yung ano. Natutuwa lang ako doon yun, no? The flying boat. Umaangat sa, sa tubig. Oh. Hindi naman yun, bagsak na siya sa physics eh. Hindi rin siya magaling na mathematician. Nag-apply siya for 520 plus companies. 3 lang nag-response. Isa lang tumanggap sa kanya. Isipin mo yan. So, ibig sabihin, when you failed 500 times, you have still 20 more. Yun yung nangyari sa kanya. Sabi ko, ang galing naman nitong babaeng ito, Indiana. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na nag-fail ka dito, mahina ka dito, hindi ka pwede mag-excel. So darating ang araw, you will excel. Kaya pagandahin mo. Okay? So dito mga kapatid, nung tumanggap na siya, si Pablo, ito po yung nangyari sa kanya. Anong desire niya? Pagdating sa chapter 10, kasi chapter 9, ang kwento dito, unbeliever pa siya, nanguhuli pa siya, sa kalagitnaan, tumanggap siya. Pagdating sa chapter 10, ito po nung nangyari sa buhay niya. There was, verse number chapter 10, Romans 10, tama ba? Hinahanap ko yung word na na si Pablo, after he was saved, his desire now is for Israel to be saved. Saan ba yung word na yan? Chapter? Romans 10 verse 1? Okay. Sorry. Ang tinignan ko pala 10 ng 10 ng Acts. Romans 10 verse 1. Ito po yung sabi dito. Brethren, it's my heart's desire. So yung servant desire, ito na yung puso ngayon ni Pablo. Dati, servant si Pablo sa kasalanan. Ngayon naman siya, servant na maglingkod sa ating Panginoon Kristo. Ito po yung sabi niya, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Kaya ibig sabihin mga kapatid, there was a total reformation, that was a total
transformation. Nung tumanggap si Pablo, nagbago yung lahat. Ibig sabihin, anong nangyari sa buhay mo na nagbago ang lahat? Pag ikaw ay nakarinig ng balita, para kang ilong binuhusan. Depende sa balita. Okay? So dito ang desire niya that that they might be saved. Ito na yung gusto niya. Kaya mga kapatid, ang desire po natin, bawat desire ng bawat pamilya, bawat sa atin, bawat isa, mga tumanggap sa Panginoon. Nanay, tatay natin, kagaya gabi, desire ni Danica, maligtas yung kanyang pamilya, di at least nasira na yung nanay, tatay niya, di ba? Desire mo yun eh. Do not go to heaven by yourself alone. Bring someone. Ang tawag niyan, you are investing for eternity. Investment mo yan. Mahirap nang pumunta ka sa langit, ikaw lang mag-isa. Wala yung nanay mo, wala yung tatay mo, wala yung mga kaibigan mo. Kung hindi mo dala yung kaibigan mo, malungkot naman yun. Kaya dapat dalhin mo, bring with them. Ito yung gusto ni Pablo na madala po yun. Kaya ito po yung desire na ni Pablo matapos siya ay malingkod. At tayo din naman mga kapatid, that would be our desire. Pagkatapos na tayo tumanggap sa Panginoon, 1 Corinthians 14, ito po yung wika dito. Verse number 1. 1 Corinthians 14, verse number 1. Follow after charity and desire spiritual gifts. So now our desire is to have spiritual gifts. Our desire now is to mature. Our desire now is to win the lost. Our desire now is to sing for the Lord. Our desire now is to serve God. When I was in Real Quezon, it was around 30 years ago, sa tabi mismo ng dagat, mayroong gawain doon. Alam niyo yung cottage na, nakawayan lang. Mayroong doon na yung may-ari ng lupa, nakakilala sa Panginoon. Alam mo, tinanggal niya yung signage niya doon. Naglagay siya ng pangalan, ano man pangalan yun. Pagdating ko, naggigitara, sabi ko, parang mga Christian song yun. Gumakanta ng kailan pa ibibigay. Kailan pa ibibigay. So sabi ko, ayos naman, mapayapa yung dagat. Tapos, ang nasa isip ko, pagkatabi ng dagat, ang kinakanta noon, mga worldly song, kasi may mga nagiinuman, di ba? Nagiinuman. Sabi ko, mga alas 2, alas 3 ng hapon yun. Christian song ang kinakanta. Pumunta ko doon. Mga young people, siguro mga 7, kumakanta sila. Sabi ko, ayos So ako nandoon lang sa, sa tabi kasi lang naman yun, cottage lang. Siguro ang cottage nila, parang 3 cottage yun. Ganito, 1, 2, 3. Ang ginawa nila, binakuran nila na kaya ang laki parang dyan. Ginawa nilang parang church na style. Okay? Parang church na diretso, hinarangan nila. Ang hinarang nila ay yung mga lang din, mga dahon ng palwa ng nyog. So ginawa nila yun. Pagkatapos nila kumanta, tinanong ko, ano ba yung ginagawa nyo? Ay, ano po ito sir, mula nung nakakilala kami sa Panginoon, tuwing hapon, kaming magbabarkada, nag-aawit kami sa Panginoon. Pambihira, ayos Sabi ko, literal ba na tuwing hapon? Opo, tuwing hapon po yan. Nagjajamingan kami ng salita ng mga kanta. Ito na po yung aming pampalipas oras. Pambihira, Iba ang pampalipas oras ng mga kabataan nung araw. Ngayon, ang mapalipas oras, Netflix. Okay, YouTube, okay. O ano-ano na lang, di ba? Social media. Kaya sabi ko, ang ganda, Harinawa sa buhay natin, pampalipas ng oras natin ay mga musical instrument, tugtugin na makalangit. Amen, mga kapatid? Yan, okay. So ito po yung desire po dapat ng bawat sa atin. Spiritual gifts. Okay? Tapusin ko na to. Pangalawa, servant is a word of dedication. So kanina, a word of desire, ngayon ay dedication.
Yung dedication, mga kapatid, ay ano to, ang salita po nito is setting aside for a particular purpose. Ano ba yung purpose mo na gusto mong ma-reach out? Ano bang gusto mong gawin sa buhay? Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, mula sa gabing ito hanggang sunod na taon, anong gusto mong mangyari sa buhay mo? So, September today, September na ba ngayon? Oh, bukas pa, oh. Simula bukas hanggang September of next year, ano ba ang mangyari sa buhay mo? Sa isang taong nag-gym, sasabihin niya, 6 months, medyo may mga laman-laman na yan. At medyo, tawag doon, liliit na yung aking tiyan. O, di ba? Yun po yan. Sa isang cyclist, 6 months, kaya ko nang akyatin yung Sierra Madre Mountain. O, di ba? 6 months yun. May mga plano sila maabot eh. O ikaw naman na nagbabasketball, 6 months. Tatalunin ko na si Kibuloy. Ang bihira, no? At sasali. Dapat yun yung nilagay doon sa sa gilas eh. Di ba? Yan yung lagay sa gilas eh, para lagi tayo naka 3 points eh. Bihira. Nagkakaproblema. Nanonood ako eh. Wala namang, ano ba nangyayari sa larong ito? Dapat nga magpasiklab tayo eh. Magpakitang gilas tayo kasi nandito sa home court eh. Walang kagilas-gilas. Yun po yan mga kapatid. So yun po yung titingnan mo, yung bang i-devote mo yung sarili mo, yung ipaproject mo yung sarili mo, ano ba mangyari mo sa sunod na taon? Sa isang tao, o mga babae na lang, sa mga babae, kung gusto mong magpaputi, abay, magpaganda, sa loob ng isang taon mula ngayon, gaganda ka at puputi ka. Nakuha nyo? Kaso lang, it involves money. Kasi bibili ka ng produkto eh. At saka buwan-buwan kang pupunta doon sa sa mga, tawag doon, salon. At saka magpapasyal ka lagi, di ba? Minsan sabi ko, subukan ko kaya magpapasyal. Kasi nung araw, nagpapasyal ako eh, isang beses lang. Kaso lang, ayoko na eh. Sinasampal yung mukha ko. Sabi ko, kasama ba talaga yan? Para daw mag-open yung pores. Sabi ko, ayoko na. Ginagano yung mukha ko. Sipin mo, para na mag-open yung pores niyan. Pero okay naman din. Ngayon, may mga na kasi, di ba? May mga pinapahid na, kung ano-ano na lang, scrub. So, yun po yan mga kapatid. Yun yung gusto mong maabot. So, ibig sabihin, sa isang literal na Kristiyano na kagaya natin, mula ngayon hanggang sunod na taon, ilang kaluluwa ba yung masulwiningan mo? Nakuha niyo mga kapatid? Kasi kung ang utos ng Panginoon, magpagandahan ng boses, mag-enroll tayo na sa voice, tawag doon. Pwede tayo mag-enroll sa Center for Pop. Kung ano ba yan? Magpagalingan tayo ng boses para makakanta sa Panginoon. Pero hindi. Hindi inutos ng Panginoon yan eh. Ang inutos lang talaga niya nung umakyat siya sa langit. Pumayo talaga tayo. Tama ba mga kapatid? Pumayo eh. At mangaral. Yun lang talaga yung gusto na ipagawa ng Diyos sa atin. Pumayo, mangaral. Yun lang. Kaya ang tanong ko sa inyo, kapatid, mula sa panahon na ito hanggang next year, kung araw-araw ka mag-soul-winning, 365 lang yun. Nakuha nyo? 365. Ibig sabihin, sa 365 na masoul-winningan mo, ang 10% niyan, 35 o 36. Pero wala namang manatili sa loob ng simbahan ng 10%. Kung merong 1%, ibig sabihin, sa loob na isang taon, at least merong 3 na makita mo na makadalo sa simbahan. Amen, mga kapatid? So, ibig sabihin, ang tawag pala dito, paramihan. Kaya nga ang Panginoon ng araw, mapapakain ng libo-libo, pero ilan na yung talagang disipulo niya? 12. Nakuha nyo?
So, ibig sabihin, sa libo-libo palang mga tao, sa dinami-daming pinagaling ng Diyos, yung patay, buhay. Yung bulag, nakakita. Pero hindi naman sila sumunod sa Panginoon eh. Kasi nga pinag-usapan dito, yung puso. Okay? So yun po yan. Kaya one, ang sabi po dito, a servant is a word of dedication, one that is bound to a master with a cord so strong that only death could break them. Kahit kamatayan na, yun lang yung paraan na pwede tayong paghiwalayin. Kaya ibig sabihin mga kapatid, pag sinabi mong dedication, ilagay mo sa isip mo na ibig sabihin paglinggo, ikaw ay nandoon sa bahay-sambahan, magsamba ka. That's dedication. Na ibig sabihin, things that you cannot do without. Na para bang pagalinggo, hindi ka masaya kasi kulang, there was a vacuum inside you na parang hindi ka masaya, hindi ka panatag sa buhay mo dahil ikaw nga, nakalagay na sa isip mo na yan ay gagawin mo, mananambahan ka. Ganon din, dedication. Pag ikaw ay sanay ng magbigay sa Panginoon, you know, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar, sa Diyos ang para sa Diyos. Pag yan ay alam mo na, hindi ka na masaya the moment you cannot give. Pag ikaw ay alam mo na, there was a joy sa pagsusulwining. Pag hindi ka nakapagsulwining, parang ikaw ay binagsakan. Kulang ang buhay mo. Nakuha niyo mga kapatid? So yun po yan, At magtapos tayo sa talata na babasahin ko, dito po tayo sa 1 Chronicles. Kung ano po sinabi ng banal na kasulatan, 1 Chronicles chapter 16. Chapter 11, 1 Chronicles 11. Ito po ang wika mula sa 16. Chronicles. 1 Chronicles 11:16. And David was then in the hold, and the Philistines' garrison was then at Bethlehem. And David longed and said, "Oh, that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, that is at the gate." And the tree break through the host of Philistines, and draw water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it and brought it to David. But David would not drink of it. He poured it out to the Lord, and said, "O God, forbid it me, that I should do this thing. Shall I drink the blood of these men that have put their lives in jeopardy? For with the jeopardy of their lives, they brought it. Therefore, he would not drink." Sipin mo yan. Yun yung dedication. Yung si Haring David, nagparinig. Sabi niya, gusto kong, nauhaw ako gusto kong uminom ng tubig. Igira yun Alam mo kung saan niya hiningi yung tubig? Doon mismo. Sa kampo ng kaaway. Dahil gusto kong uminom ng tubig, doon mismo. Sa kampo ng kaaway. Narinig ng tatlong mga alipin niya, ng tatlong servant niya, sumugo doon. Hindi nila inalintala yung kanilang buhay na pwede silang mamatay. Papasok sila doon. Umigib sila ng tubig, dala-dala nila, mahal na hari, ito po yung tubig. Kaso lang, nung malaman ni Haring David, he would not drink it. Dahil alam niya, itong tubig na ito, ang katumbas nito ay buhay, dugo ng tatlong alipin niya. Ang tawag po doon, dedication. Na ibig sabihin mga kapatid, sa larangan ng paglilingkod natin sa Panginoon, hindi na natin kinakailangan pang yung sarili natin. Tama yun. Minsan, sabi nga nila, mahirap maglingkod sa Panginoon. That's part of it. Sabi nila, sa pag-aaral, sabi nila, pag nagpastor, yun po yung pinakamahinang, sa Amerika ngayon, yun ang pinakamahinang profession. Kaya makita mo, ang daming simbahan ngayon, walang pastor sa Amerika.
Bakit? Yun na yung consideration nila. Pag nagpastor ka, mahirap na profesyon. Sa Amerika yon. Okay? Pero pag tinignan mo yung Biblia, highest calling po yan ng Panginoon. Okay? Kaya mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon, highest calling po yan. Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa aming pong napag-aralan tonight. It's all about Apostle Paul called to be a servant of our Lord Jesus Christ. Servant is a word for dedication. Servant is a word for desire. Nung tayo po naging anak ng Diyos, mga kapatid, our desire is to serve the King of Kings and the Lord of Lords. As a servant, we should be dedicated to serve the Lord of Lords and the King of Kings. If God has something for you tonight, and God's speaking to your hearts right now, you are reminded na ikaw pala ay lingkod na ng Diyos, servant of our Lord Jesus Christ. You can come forward, you can kneel down and talk to the Lord in prayer right now and tell God, "Oh Father, help me to be a faithful servant. Help me to be a dedicated servant. Help me to have a desire to please you." If that would be your desire tonight, you can come forward, kneel down, and talk to the Lord in prayer. Thank you, Father, for your words of encouragement and reminders to us. As we part ways tonight, keep us safe. We could able to reach our destination safe and sound. Ilayo niyo po kami sa mga sakuna, disgrasya, at sa mga sakit, O Father, dahil sa pabago-bagong klima ng aming panahon. Pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo, ingatan niyo po ang bata isa sa amin, makita na tapat patuloy na galingkod sa inyo hanggang sa kalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan, sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, aming Diyos sa paligtas. Amen. God bless us all.